Wala naman po kayong Pasensya na dapat po. kahiya. Yun nga pong mga magnanakaw, hindi po nahihiya eh. Kayo pa po kayang wala naman pong ninakaw. Ang Opo. mahihiya. Lolo ko po, diyan na po talaga. Tapos Mhm. magulang ko po, diyan na rin po talaga. So ako po, nabautismuhan 2010 na matagal bago po ako mabautismuhan. Oho. Kasi nag-isip-isip pa ako, marami akong pangarap noon na gusto kong matupad. Kasi pag pumasok ako, hindi ko na magagawa. Yung grandparents niyo tsaka parents niyo, matagal ng kapatid. Opo, matagal na po. Sa mga Perez pa po. Panahon pa ng kapatid na Perez. Kailan po kayo nag-exit? Siguro po mag-1 year na po. Mag-1 year na. So hindi niyo Po. na talaga nakayanan yung pambabatibot ni Hindi ko Dr. Rason. nanghihingi pa ng pera yon. Yan po ba ang sinasabi ninyo na yung mga nag-exit ay mga bumalik na sa suka, nagwawalwal na, nagpapakasama na? Hindi po ako naging rebelde, maayos po ako, mas nagagampanan ko yung tungkulin ko bilang ina, magulang, asawa, kapatid, mas lalo po. Ngayong wala na ako dyan sa loob. Hindi kagaya noon, wala na akong oras. Lalo na po pagka-choir. Di ba po, ang choir lagi nauuna sa gawain. Opo. Huwag po kayong mag-alala, Joy. Kasi pagka dumating dito yung kamag-anak, yung pinsang buo ni Danya Rason, umanda ka na, Danya Rason, naku, raratrating ka, kung nga nun, parang tinggan ng hapon, parang Armalite. Sabi ko nga, naku, pagka kasama kitang nag-live, yung bunganga mo, pigil-pigilan mo. Yan po ba nga sasabihin ninyong napama? Hindi po mga kapatid. Magunos din kayo. Kagaya niyo kaming tao na nagsisikap na lumaban ng patas. Nagsisikap na gumawa na mabuhay ng parangal. Ngayon, yun nga pong mga namiminuno dyan, sila nga po yung hindi namumuhay ng marangal eh. Biruin mo eh, yung alipin ninyo, yung tauhan ninyo, re-rapin mo. Yung kasama mong lalagyan mo ng pampatulog yung tapos paggising niya nakasubo na yung bunganga mo. Tapos pa-target kayo ng pa-target. Saan mo nakuha yung pinapagawa mo ng mansion diyan sa Villa Angelina at saka sa Magalang, Resi Reyes? Tsaka saan nyo kinuha yung pinambili nyo ng mga luxury car diyan sa Pilipinas, Resi Reyes? Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Kumuha ng pera na pampagawa ng mansion mo. Diyan sa ano bang trabaho mo? Wala. Kapal ng pagmumukha ninyo ha. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang, sumaiyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagtanda. Sumaiyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Happy birthday po, Sister Joy Cabezas. The floor is yours now, Sister Joy Cabezas. Nakikinig po at nag-aantay po yung mga kapatid sa inyo ngayon. Ay, salamat po sa lahat ng bumati. Wala Salamat po kayong sound, Sister Joy. Wait lang po. Ayan po. Meron na po. Yun. Meron Walang na po. sound si Sister Joy Cabezas. Saglit lang. Saglit lang po ha. Baka ayan. Dinig na po. Dinig na. Salamat po sa lahat ng bumati. Pasensya na po ako'y nahihiya. Nahihiya po ako. Matagal na po ako iniimbitahan ni Brad na to. Ilang po ako makaakyat. At ako'y nahihiya talaga. Wala naman po kayong dapat kahiya. Yun nga pong mga magnanakaw hindi po nahihiya eh.
Kayo pa po kayang wala naman pong ninakaw. Ang Opo. mahihiya. Opo. Po. Kumusta po kayo, Sis Joy? Awa ng Diyos po, maayos naman po. Mas umaayos pa po lalo mula nang mawala na dyan sa kulto. Opo, salamat sa Diyos. Opo. Po. At pwede niyo po bang bigyan ninyo ng kaunting kaalaman yung mga kapatid na nakikinig at makikinig ngayon sa video na to, Sis Joy, kung kailan po kayo nabautismuhan, ano po yung dating yung religion? Wala po, dyan na po. Kasi lolo ko po, dyan na po talaga. Tapos magulang ko po, dyan na rin po talaga. So ako po, nabautismuhan 2010 na matagal bago po ako mabautismuhan. Kasi nag-isip-isip pa ako, marami akong pangarap noon na gusto kong matupad. Kasi pag pumasok ako, hindi ko na magagawa. Opo, yun. So yung kaya ninyo, yung grandparents niyo tsaka parents niyo, matagal ng kapatid. Opo, matagal na po. Matagal na po. Mga 90s pa po, ganon. Opo. Sa mga Perez pa po. Panahon pa ng kapatid na Perez. Opo. Ayan. So, ayan mga kapatid ha. Mga kapatid, yung nuno po niya, yung parents ni Sis Joy Cabezas at saka yung grandparents niya, panahon pa ng kapatid na Perez. So, nanatili si Sis Joy Cabezas hanggang kailan po kayo nag-exit? Siguro po mag-1 year na po. Mag-1 year na. So, hindi nyo na talaga nakayanan yung pambabatibot ni Danya Rason. Opo, doon lang po talaga ako hindi ko kinaya. Yung pag naririnig ko siya, yung nararamdaman ko, parang tumututol na talaga. Hindi na talaga. Actually, hindi po. Joy, ako rin po ganyan yung nararamdaman ko noon kahit dumidistino pa ako. Ganito yung nararamdaman ko. At saka hindi ko nakikita yung pagkakaisa ng mga manggagawa during the time na si Danya Rason na yung namumuno. Opo. Wala na talaga. Lalo na pag abuluyan po, hindi na rin masama na yung loob ko po. Masama na yung loob ko. Hindi na kagaya dati na ang saya-saya ko magbigay kahit gaano pa kalaki yan, sige. Tapos pag pinag-i-sponsor. Baka naman Sis Joy, yung inyabuloy mo, hindi man lang makakapagpatayo ng poste ng Meralco. Opo, hindi po siguro. Well, anyway po, isa rin po ako sa naglinis sa bagong business nila, sa yung Roadside 601. Oo, ay nandun po ako, baka nakikita niyo po ako doon. Siguro po, hindi ko lang po matandaan. Pero niyo po ako, siguro. Doon sa Mabitak. Opo, sa Mabitak. Isa rin po ako sa naglinis noon. So, alam niyo naman po siguro na kinakamay lang lahat. Kinakamay lahat. Oo. Opo. Lalo na kung isa ka dun sa mga naglinis nung una. Kasi talagang disaster. Nakita Opo, yung una po. Isa rin po. Di ba yung swimming pool, punong-puno ng damo at saka ng dumi ng hayop. Opo, isa rin po ako doon. Ayun po. Nilusong po namin yung swimming pool na yon, ang dumi-dumi. Opo, yung puno ng damo po ba yun o water lily ba yun? Water lily, papyrus, opo, tapos kahid, tapos maraming palaka. Opo. Takot pa kami, baka may ahas ka ako. Ayun, kung palaka lang, okay lang. Kung yung ahas. Ahas, yun ang mahirap. Pero may mas matinding ahas. Opo, yun na po. Yun. Nagsasalita pa nga yun sa pulpito. Nanghihingi pa ng pera yun. Ayun mga kapatid, yan po ba ang sinasabi ninyo na yung mga nag-exit ay mga bumalik na sa suka, nagwawalwal na, nagpapakasama na?
Yan, tignan nyo lang po yung Oy, pagmumukha ni Sis Joy. Mas lalong tingin ko hindi naman naging rebelde yung yung, hindi, yung pananaw ngayon, Sis Joy. hindi po. Hindi po ako naging rebelde. Maayos po ako. Mas nagagampanan ko yung tungkulin ko bilang ina, magulang, asawa, kapatid. Mas lalo po. Ngayong wala na ako dyan sa loob. Hindi kagaya noon, wala na akong oras. Lalo na po pagka-choir. Di ba po, ang choir lagi nauuna sa gawain. Opo. O yun po. Ngayon po, marami na akong oras dito ngayon sa bahay po. Nakakapag-negosyo na rin Salamat ako. sa Ganun po. Opo, salamat. Salamat talaga sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan sa loob. Opo, ano naman? Muntik na rin po ako magpakamatay noon. Dahil hindi ko alam kung paano po ako lalabas. Actually, Sis Joy, ayan, merong nag-message, nag-comment kahapon si Koy Koy. Ano po yun? Dami account niya. Binasa ko yung conversation namin. Ako po ito po yung dami account ko, ito po yung original account ko, sabi niya ganyan. Minessage ko siya sa original account niya na parang sinisisi niya po yung sarili niya kasi siya po yung naging way umakay pa sa family member niya. Ngayon, parang sinisisi niya po yung sarili niya dahil parang siya po ang may kasalanan bakit sila na napasok diyan sa iglesia na yan. Ano po yung maipapayo nyo? Kasi ang sinabi nyo po, na-depress kayo. Depression po yun, di po ba? Oo, totoo po yun. Tapos, na-hospital pa ako dahil tumaas ang dugo ko. Walang tumulong po sa akin. Ako lang po mag-isa. Actually, kasi ang husband ko nasa abroad, nagbabarko. So, na-confine ako lang mag-isa. Walang tumulong din na kapatid sa akin. Dahil sa sobrang pagod na po. Ganyan po. Actually, kahapon po, meron akong kausap na doktor. Sabi niya, alam mo brother, na-depress pa ako, sabi niya ganyan. Kasi all the while, ang buong akala natin is ito yung totoong iglesia. Masakit kasi lumaban tayo ng ubusan. Talagang mahal natin yung iglesia. Kaya dinamdam talaga natin yung nangyari at nangyayari ngayon. Kasi kung hindi naman natin ang mahal ang iglesia at mahal ang mga kapatid, bakit pa tayo magsasalita ng ganito? 'Di ba? Na lang tayo, kanya-kanyang buhay na lang tayo. Pero hindi ganoon, 'di ba, Sis Joy? Kasi yun yung na ituro sa atin. Opo. Hindi po ganyan. Ano yung may papayo nyo ngayon, Sis Joy, sa mga kapatid na nahihirapang mag-exit? Ay, huwag kayong matakot. Kaluluwa nyo yan eh. Kayo ang mananagot. Hindi po sila. Huwag po kayong matakot. Dati ganyan din po ang takot ko. Ano sasabihin ng kamag-anak ko? Ano sasabihin ko? Hindi po ako makalabas nung una. Hindi po ako makalabas ng bahay. Napuno ang bahay ko ng CCTV para makita ko kung sino yung nasa labas. Ngayon pong nakarecover na ako, huwag po kayong matakot. Wala po silang magagawa sa inyo. Opo. Tayo ang tama. Ayun, no? Masarap po yung sa pakiramdam, Sis Joy, no? Opo, masarap po sa pakiramdam. Ngayon nakakapag-ayos-ayos na ako. Hindi kagaya noon. Nung isang araw, nakita ko yung driver namin papuntang Apalit dito sa lokal. Nakita ko siya sa isang shop. Nag-hi naman po siya. Opo, Nag-hi naman po siya. So, hindi ko naman din po siya tinurn down. Kung ano yung sinabi niya sa akin, sinasagot ko lang din po ng maayos. Opo. Tama. Sila lang naman yung nagte-turn down sa atin. Tayo naman, kung batiin tayo, di babatiin sila. Batiin natin sila, hindi nila tayo batiin, okay lang din. Opo. Ayun. Okay lang din po. At meron po pala akong na-experience dati. Meron akong tinutulungan noon na mag-aral. Tapos meron akong pamilyang tinutulungan na binibigyan ko sila ng grocery every month. So ngayon, one time nakita ako ng kapatid. Bakit daw nagbibigay ako ng hindi dinadaan sa lokal? Dapat daw po idaan sa lokal. Kasi yung po ang ko. Para yung kapuhan sa kanila po. Opo. Doon pa lang po na ako. Sabi ko, bakit ganun? Ginagawa ko to ng lihim. Dapat nga sa lihim ginagawa yung kabutihan. Bakit ko idadaan sa kanila? Opo. Hindi
nila kaya magpaaral ng ibang tao, hindi nila kaya magbigay ng sandamukal na grocery sa pamilyang tinutulungan ko. Bakit dadaan ko sa kanila? Yun po. Correct. Correct po. Actually, marami pong ganyan. Biruin mo yung pong kapatid na ayan, saksi si Sis Beb. Si Sis Beb na taga South District Metro Manila. Hello Sis Beb. Salamin ko. Hindi ko nakikita. Inilapit na Sis Beb na kapatid na aktibo pa, dumadalo pa. Brother, alam niyo po, yung kapatid, yung mag-asawang kapatid na aktibo pa, walang mapagsidlan yung kaligayahan nila doon sa pinadala ninyong tulong na pambili ng months. Sali niyo po pala ako dyan, Brad. Baka sakali sa grupo na pwedeng makatulong. Yan, nakikita ko na po kayo. Kanina hindi ko kayo makita mo siya. Nandun po kayo pa sa sa GC? Ano po? Nasa GC po kayo, di ba? Naka-add po kayo sa GC? Hindi po. Hindi po. Di ba? O sige, i-add ko po. Ayun po, di sumama ang loob ko noon kasi sikreto ko nga tinutulungan eh. Kasi may mga nangangalakal dito po. Hindi naman po sa pag-ano, pero yung nangangalakal dito, talagang malapit sa loob ko. Nag-umpisa lang ako sa isang basong tubig hanggang sa dumami na yung mga kaibigan kong nangangalakal. Actually, ganyan po yung nagkaroon po ako ng bahay sa San Fernando. Pagka nag-grocery po ako, pinakikikarkula ko na po yung mga namamalimos, mga nangangalakal sa pag-grocery ko. Pagka alam po yan ng mga kapitbahay ko, pagka may mga kumakatok sa bahay ko na namamalimos, nangangalakal, pinapapasok ko. Kasi yun yung narinig ko kay Brother Eli eh. Pinapapasok ko sila, namimerienda ko sila. Opo. Yan po. At ngayon po, nagagawa ko na yun ng malaya na hindi na ako nagtatago dyan sa lokal namin. Actually, yung lokal namin, Brad, dyan lang sa labas. Anong lokal yan? Lokal ng Mabuhay, shout out. Mabuhay. Binangonan Rizal po. Mabuhay, Binangonan Rizal. Dyan nga yung mga matatandang kapatid sa Rizal eh. Opo. Yung po, shout out po yung magulang yun, buhay pa po? Hindi na po. Patay na po sila. So, wala naging problema. Kasi kung buhay pa po sa bagay, marami pong mga kapatid ngayon na matatandang kapatid. Tanong na talaga, bakit walang ginagawang pangangaral tapos hindi na natapos-tapos yung mga walang yang patarget na yan? Opo, GS po namin ganun. Opo, alam nyo naman po yung bunganga ng matatandang mga kapatid, diretso eh. Opo. Diretso po talaga. Kaya nga po, ayoko rin umakyat dito. Baka mamaya kung ano masabi ko. Huwag po kayong mag-alala, Joy. Kasi pagka dumating dito yung kamag-anak, yung pinsang buo ni Danya Rason, umanda ka na, Danya Rason, naku, raratrating ka, kung nga nun, parang tinggan ng hapon. Parang Armalite. Sabi ko nga, naku, pagka kasama kitang nag-live, yung bunganga mo, pigil-pigilan mo. Alam mo, Brad Badong, nung huling apalit ko, excited ang mga kagrupo ko na magpa-picture kay Bonji. Ako, hindi. Masama ang loob ko. Dahil anong oras na, 2:00 na, nagpapa-VIP pa siya. Hindi pa siya lumalabas dun sa kanyang office. Kaya nga, masyadong pa-VIP. Opo, ang layo pa namin. Kung ako lang, ayoko na magpa-picture sa kanya. Opo. Yung pangit-pangit lang naman niya, mukha siyang palakampuyat. Alam niyo lang po. alam kong alam niyo po. Totoo po yun. Di na namin kayo sa inyo. Ala? Bahala na po kayo. Basta totoo lang po sinabi ko. Oo. Wala namang bulahan dito.
Totoo lang naman ang sinasabi namin. Kung marunong Opo. pintas, kung pintasan ang gusto mo, Danya Rason, sino ba nga hindi marunong mamintas? Pipintas mo ako, sasabihin mo, kumpara mo naman yung kilay ko sa kilay mo. Ayan ang ganda-ganda ng kilay ko, oh. Natural na natural. Ito, ginuguhitan mo pa. Daig pa ng babae. Daig mo pa yung babae. Tapos, nagguhit pa sa kilay mo, hindi marunong gumuhit. Excuse me po. Ay, po na ako sa kakatao. Ako din mo, Sis Joy eh. Naging comedy po yung live na to. Ay, naku po. Po, Brad. Well, ano pong handa, Sis Joy? Hindi na po. Wala po akong handa. Kung di nga po ako binigyan ng cake, hindi ko maaalala kasi yung sabat ko ang nasa isip ko. Totoo po yan. Sabat ko po. Sabi ko, December pa. Oo, ito po talaga. Totoo po yan. Wala po sa isip ko. Nagala nga po ako kanina. Kaya pala ganun kasi birthday ko. Pwede po bang pwede po bang matanong kung ilang taon na po kayo? O bawal po? Bakit naman po? Totoo lang naman po, 49 na ako. Ay, pa kayo? Opo. Matanda na po ako. Mukha lang po kayong... Maganda po talaga ako. Joke lang po, mga kapatid. Aray ko, naluluha na po ako. Baka maihi ka dyan, Sis Joy. Sensya na po. Yan po si Joy, yan po si Joy Cabeza, mga kapatid. Ngayon, para sabihin niyo po sa amin na yung mga nag-exit, yung mga kabas, napagpara na, kunus po kayo, mga kapatid. Kagayang Joy Cabeza, yung lola, yung ulang niya, kapatid pa sa panahon ng kapatid. Yan po ba nga sasabihin ninyong napama? Hindi po, mga kapatid. Magunos din po kayo. Kagaya niyo kaming tao na nagsisikap na lumaban ng patas. Nagsisikap na gumawa na mabuhay ng parangal. Ngayon, yung nga pong mga namiminuno dyan, sila nga po yung hindi namumuhay ng marangal eh. Biruin mo yung alipin ninyo, yung tauhan ninyo, re-rapin mo. Yung kasama mong lalagyan mo ng pampatulog yung tapos pagising niya nakasubo na yung bunganga mo. Tapos pa-target kayo ng pa-target. Saan mo nakuha yung pinapagawa mo ng mansion dyan sa Villa Angelina tsaka sa Magalang, Resi Reyes? Tsaka saan nyo kinuha yung pinambili nyo ng mga luxury car dyan sa Pilipinas, Resi Reyes? Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Ikaw, kumuha ng pera na pampagawa ng mansion mo diyan sa ano bang trabaho mo? Wala. Kapal ng pagmumukha ninyo, ha? Ayun, si Joy Cabeza. Natulala na po ako. Ayun. Ano nyo po ito, Sis Joy? Moment nyo po ito. Happy birthday sa inyo. At sige po, ano pa po ang gusto ninyo sabihin para matulungan natin yung mga kapatid natin na Hello po. Opo, go ahead po. Sa mga closet po, lumabas na po kayo. Huwag po kayong matakot sa kanila. Mas matakot po kayo sa Diyos. Ako po may mga kamag-anak pa ako sa loob pero wala po akong pakialam ngayon. Dahil kaluluwa ko to. Hindi silang mananagot, hindi nila ako sasagutin. Ako po ang magdadala ng kaluluwa ko. Ganon din po kayo. Huwag niyo rin pong iintindihin yung sasabihin ng iba. Sis Joy, tama lang po yung meron tanong dito, sabi nung ni Sister Anaya, closet po kasi to eh. Sabi po niya, Sis Joy, tanong lang po sana, nabash din po ba kayo?
Opo, nabash din po ako pero wala po akong pakialam. Kagaya po tuwiran ko, sarili ko to. Ako, kaya kong pakainin yung sarili ko, pinapakain ako ng asawa ko, hindi naman sila. Ako pa nga nagpapakain sa kanila noon. So bakit ako mag-aano sa kanila? Kilala ko sarili ko po. Correct. Dapat hindi intindihin. Opo. Tama, tama. Kilala po natin ang sarili natin. Hindi natin sila dapat intindihin po. Yun lang po ang sagot ko. Ano po ang masasabi ngayon? Ano po yung buhay ninyo ngayon, Sis Joy, para malaman nila? Baka, kasi maraming nagtatanong, ano po ba magiging buhay namin pag lumabas kami sa MCGI? Ay mas magiging maginhawa po ang buhay natin. Mas makikilala natin ang tunay na Diyos. Hindi po malupit ang Diyos. Amen. Napakatako ng puso ng ating Panginoon. Hindi po katulad ng Diyos sa MCGI na malupit. Correct. Amen. Amen. Yung Diyos sa napakalupit, namumungal. Bubungalin ka. At saka mayaman po ang Diyos natin. Sa kanila gipit. Oo, yung napulube. Oo. Diyos nagipit po yung kanila eh. Araw gipit. Opo, Diyos nagipit. Laging gipit. Ngayon ko nakakuha yung ano na yan ha, Sis Joy. Yung tama nga Diyos ng MCGI, gipit lagi. Araw. Ayaw din po ng mga anak ko na sumali dyan, Brad. Kasi one time pinapunta ko sila sa lokal. Alam mo, sabi ng worker sa akin, ipa-check up ko daw yung anak ko dahil hindi ko mapaanib. Bakit daw po ipapa-check up? Check up daw po sa psychiatrist kasi hindi ko mapaanib. Baka pang manggagawa yon. Nakalimutan ko po. I-chat na lang po. Nakalimutan ko bigla yung pangalan eh. Opo. Well, bali yung po. Doon pa lang nagtampo na rin po ako. Sabi ko, hindi ko pinipilit yung anak ko dahil gusto kong ma-explore nila yung mga gusto nila. Kasi alam ko yung hirap eh, yung pagpapalda, hindi pag-makeup, yung buhok. Ayoko ma-discriminate sila. Correct. Ayokong pintasan. Kaya correct. Hindi ko talaga ininsi sa anak ko. At proud po ako na sabihin na nangungulekta ng medal ang mga anak ko. Lahat po ng anak ko. Sabi naman po nila dun sa lokal, dami na medal ng anak ko, wala naman Diyos. Ayun lang. Yan sabi ko, paano mo nasabi ng Diyos? Correct. Bata pa yung mga anak ko noon po. Correct. Nagdadasal sila. Hindi naman po sukatan ng pagiging makadiyos yung taong simbahan. Hindi po. Opo. Talaga po inano nila noon yung anak ko. Kaya masama ang loob ko. Pero alam sa kanila din. Nung buhay si Brother Eli, wala pong ganyan. Ayaw po ni Brother Eli na pilitin yung mga anak. Na opo. Manib, hindi. Opo. Kasi kaya nga kasi po kulang na. Konti na lang ang tao dyan sa lokal namin po. Nawala pa ako. Ako madalas ako magbigay sa lokal, hindi naman po sa pag-aano. Ultimo hanggang basahan po. Ultimo gamit ko sa bahay. Inaano ko. Ganun po ako. Lahat naman po tayo sis Joy. Kaya nga po tayo nag-exit. Kasi karamihan ng mga nag-exit, they are the people, they are the member, they are the workers. Sila yung mga merong katungkulan sa loob ng MCGI na minahal talaga, na dinivote talaga yung kanilang buhay, yung kanilang mga resources sa iglesia. Opo. Pero yung mga membrong sampay bakod lang, hindi, nandiyan pa rin. Karamihan ng mga nag-exit, yung po talagang merong malaking pag-ibig sa iglesia at sa kapatiran. Based on my ayun po, Sis Joy. Opo. Ang dami mong fans, ha? Ang dami mong pati sa'yo. Hindi ko po alam. Alam ko, makikita na ako ng kamag-anak ko. Bahala sila. Bahala sila. Bakit ba? Tama, wala naman po kasi tayong dapat itago at ikatakot.
Po. naman tayong ginagawang masama. Hindi naman paninira yung sinasabi natin. Hindi kasi Opo. pagsasabi ng totoo. Mm-mm. Kaya nga po eh. Kaya kayo, lumabas na po kayo dyan. Wala po kayong mahihita. Oo, wala. Wala. Eh, Wala kayong mahihita. sayang. Just nagipit lang meron dyan. Oo, Diyos nag... Alam niyo ba ba? Oy. Joy, alam mo ba? Sa Canada, Ano po? ang daming nag-aabuloy pagkabilangan na sobre lang yung walang laman. Sobre lang talaga. Patawad po, isa rin po ako dyan bago ako umalis. Sa buwisit ko, totoo po yan. O ngayon, alam na nila, wala akong paki. Malay ba nila? Kanino galing? Oh, mali pa totoo na. Isa po ako dun. Sa sobrang walang tama. Inaamin ko po yun, totoo po yun. Ay, ako si Joy. Kasi, hindi na. Hindi worth it bigyan kahit piso. Opo, hindi worth it. Hindi worth it. Bibigay ko na lang sa pulubi kaysa sa kanila.